Ayan, good morning po sa ating lahat. 9:30 a.m. na po. Sisimulan na po natin ang ating panambahan. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan, medyo puno na po tayo ngayon. So, nakakatawa po. Medyo. Ayan, so, kamusta po kayo? Kamusta po ang ating buhay? Ang dami pong nangyari ngayon sa Pilipinas. Yun, so, will ni Lord kung ano man yung mga nangyari sa bansa natin ngayon, personally din, sa work, sa personal lives, lahat ay nangyayari according to His will. So ngayon, bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Samahan po ninyo ako. Lord, magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami sa umaga na ito na papurihan ka, dakilain ka, at ialay sa inyo lahat na meron kami ngayon. Samahan po ninyo kami sa umaga na ito ng pagpuri, pag-awit at pakinig sa iyong mga salita. Naway kayo ang maghari sa aming puso, sa aming buhay, sa umagitan ng mga bagay. Patuloy ka namin pinupuri, Lord, sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin, sa lahat ng bagay na iniisip namin, tinataas namin lahat sa iyo. Lord, salamat po sa mga pinagkaloob sa amin itong nakarang linggo, itong nakarang araw. Salamat, Lord, sa mga bagay na hiningi namin na inyong binigay at ibibigay. Salamat po, Lord, sa pag-provide ng mga pangangailangan namin, lahat ng provisions na kailangan namin, financially, pagkain, health, at lahat ng peace of mind and strength na kailangan natin para kami ay mag-move forward sa trabaho namin, sa school, sa bahay, sa pang-araw-araw namin ginagawa. Maraming salamat. Sa kabila ng ito, Lord, patawarin kami sa mga pagkakasala na ginawa namin, sa mga actions na hindi kaaya-aya sa iyong paningin, sa mga actions na hindi namin alam na kami ay nakasakit na sa iyo, nakasakit na sa ating kapwa. Patawarin niyo po rin kami. Ay naway, sa kabila ng mga pagkakamali namin, tulungan niyo kami na makabalik sa inyo para kami ay mamuhay ng naayon sa kung ano ang gusto mo na kami ay mamuhay. Tulungan niyo po rin kami sa mga problema namin, sa mga challenges na kinakaharap namin. Tulungan niyo po rin kami. And naway, huwag niyo kami itawan sa lahat ng mga pinagdadaanan namin. Nilamang po, Lord, naway kayo ang maghari sa amin ngayong umaga, sa mga susunod na araw. Samahan po ninyo, Lord, kami. And naway maging blessing itong araw na ito, kung gagawin namin ngayon, maging blessing ito sa makakinig ng iyong salita, iyong mga audio. Nilamang po sa pangalan ng Jesus. Amen. So, handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. So, ang sabi sa Colossians 3, verses 15 to 17, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another in all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Magsasayo po tayong lahat.
magka-13th anniversary ang Lord of Life Batasan. And nakakatuwa kasi din na 30 years na ang Brother Church ng Lord of Life. Teenager na ka. Teenager ng Brother Church ng Lord of Life. And nakakatuwa isipin na beyond what we imagined 30 years ago, from church planting plants, di ba? Yung vision ng church ay hanggang ngayon ay na-experience namin. And that's just one of the things that we prayed a few years back. And until now, we are still praying for other things personally, sa kung ano yung future plans ni Lord para sa atin, ano yung future na gusto natin para sa atin. We continue to pray for those things. But sabi nga ni Lord, sa Ephesians chapter 3, 20 to 21, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus, throughout all generations, forever and ever. Amen. So panghawakan na itong Bible verse na ito at itong aawitin natin ngayong umaga. Patuloy po natin po yan ang ating Panginoon.
natin purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan na panalangin. Maaari po muna tayong magsubot. At tinatawag ko si Sasu para pangunahan tayo sa congregational prayer. Yes, Lord, truly, that you are powerful and everything is according to your plan, God. You are able to do impossible things. Sabi sa Isaiah 12, Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan sapagkat kung magalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon at ako'y iyong inaliw. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan. Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalong ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin niyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Mga taga-Zion, sumigaw kayo at umawit ng buong galang sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Diyos ng Israel. Father God, salamat po. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Salamat sa salita mo na nagbibigay ng liwanag sa aming buhay at pagkain sa aming kaluluwa. Ikaw ang aming pastor at alam mo ang aming pangangailangan. Batid mo ang aming mga problema. At salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Father, linisin mo ang aming mga puso at isip at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ang pinupuli ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa Lord of Life Christian Fellowship Batasan na nagsa-celebrate ng 13th anniversary. Ikaw ang dahilan sa pagpapatuloy ng Iglesia sa Batasan at sa iyo nagmumula ang lahat ng pangangailangan ng Iglesia. Salamat po sa mga manggagawa mo doon na komite at tapat sa kanilang paglilingkod. Dalangin namin na magpatuloy po ang mga gawain, Lord, at ialaw mo kami na lumago ng may malalim ng pagkilala sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming Ama. Dalangin po namin na nakalikom po ng sapat na pondo ang Sunday School Ministry para sa kanilang plano na makapunta sa zoo at makasama ang mga bata at ang kanilang mga magulang. Dalangin din po namin na lumago may pagsunod sa iyo ang mga kabataan at tulungan mo sila na makatakbo mula sa mga tukso. Patatagin niyo pong patuloy ang mga leaders sa Batasan at maghubog ka pa po ng mga potential leaders o God. Palakasin at padalinin niyo po ang mga small groups, Bible study groups doon. At may palakasin ang kanilang pananalig sa iyo. Salamat din po God sa mga pagsubok na nararanasan namin at inaalaw niyo para mas lalong tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Naway maging victorious kami sa mga challenges na meron kami sa buhay at ikaw ang bigyan namin ng glory. So, gaganapin po ng special congregational meeting sa March 30. God, iwaksin mo po sa iyong ilaw ang mga tunay na nangyari. Papakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Kung ano ang makakabuti, nagtitiwala kami sa iyo. Kung ano ang makakabuti, Panginoon, gawin niyo po. Salamat din po sa mga leaders na meron ng aming iglesia. Ang council na nag-meeting monthly para pag-usapan ng mga suliranin. Pagbabayan niyo po kami at tulungan na mapakinggan ng boses niyo sa bawat desisyon na amin na kailangan gawin. Patuloy niyo kami bigyan ng humble servant hearts, O Lord. Patawad po sa aming mga pagkukulang at tanangin namin na ikaw ang patuloy na lumutas sa mga problema na hindi namin kayang lutasin.
Manaway magkaroon po ng justice, mga nawawalang bagay dito sa iglesia. Convict mo kami, Holy Spirit. Convict mo kami. And yung salamat din po, God, sa mga ministries ng church, ang evangelism and discipleship. Tulungan mo kami na patuloy na mag-share ng gospel sa mga tao, pag-multiply ang mga small groups. Pray also for the praise and worship. Patuloy ka magtubog ng mga worship leaders at musicians na susunod sa tamang gawa mo, Panginoon. Ang mga youth at young adults na magkaroon ng pagsunod sa iyo patungkol sa tamang romantic relationships. Kabayan niyo rin po ang mga preachers sa paghahanda nila ng message mo. Ang mga activities sa Sunday School Ministry, patuloy na maging effective para i-reach out na. Please keep the teachers encouraged at ang mga batang kilala si Jesus, Panginoon. At ang ushering and visitation at iba pang ministries, Panginoon, ay talagang maging effective to para ma-reach out ang mga church members and even the community, Father. Bless niyo po ang mga missionaries na partners ng Iglesia. Enlarge their territories, God, and protect it from harm. And we pray, Father, na according to your will, na magkaroon na po ng pastor ang inyong Iglesia dito. Salamat, God, at nagkalayaan ka din dito sa aming bansa na punihin at kilalanin ka. Salamat, God, dahil nagkaroon ng hustisya at patuloy na magkaroon pa po ng mga nangyari sa EJK, Father God. Pray over for justice. Ilang buwan na rin po at election na at sa national at local officials. So, dalangin namin na maging maayos ang paghahanda ng commitment at walang pagdayaran na mangyari, Panginoon. Ikaw ang mag-touch sa heart sa mga candidates at umay gawin nila ang tama at may tama sa iyo, Father. Hanggang pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Malapit ka nang dumating muli at nais namin na manabik sa pagbabalik mo. Purihin ka, magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ko sa chapter 5, verses 6-7, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Sa susunod natin aawitin, surrender natin ang ating mga sarili sa Panginoon. I-cast natin lahat sa Kanyang mga worries natin dahil hindi niya tayo pababayaan. Tumayo po tayo natin at awitin natin ang Diyos natin.
umaga ay ikaw ang maghahay sa aming puso. Ikaw ang mag-remind sa amin na lagi ka nandyan para sa amin. Lagi ka nakaagapay sa amin kahit na iba ang plano namin, iba ang mga bagay na pinapadalangin namin. Lagi ka nandyan dahil sa unang-una pa lang ay nakalatag na kung ano ang gusto mong mangyari para sa amin. At yun ang pinangahawakan namin doon. Yun ang pinangahawakan namin sa lahat ng bagay na iniisip namin, pinapanalangin namin para sa amin. Pinangahawakan namin ang pangako mo na ikaw at ang way mo, Lord, na magdadirect sa aming buhay. Iligin mo, Lord, kami ngayong umaga sa salita narinig namin. Gamitin niyo po, Lord, ang aming tagapagsalita para pangunahan kami. Kailangan, Lord, inataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsinig po na po natin. At tinatawag ko po si Pastor Christian. Nandito na ako eh. Good morning po. Magandang umaga. Sige po, mag-settle muna tayo. Praise the Lord, no? Napakaganda ng mga mensahe ng ating awit ngayong umaga. Talagang tamang-tama sa ating pag-uusapan sa umagang ito. I just wanna mention na sobra akong na-overwhelm when Ephesians chapter 3 verses 20 to 21 was posted. Kasi naalala nyo, 1 taon na tayong magkakilala. And that is the exact verse I shared to you that last year, March 17. And indeed, it was a reminder from the Lord, no? That God is at work. No? And God is working more than you can think or imagine. And that God's power is in you. Parang di naman naniniwala yung iba dito. Praise the Lord sa ministry sa Batasan. So, ngayon po kasabay ba natin sila? Okay. Okay. Dahil hindi po natin nabasa ang teksto ngayong umaga, tayo po tumayong lahat. Sige. Dito na lang yan para hindi na makapakinig si maayos. Gusto kong marinig mo ang mensaheng ito eh. Yan, okay. Tayo po tumayong lahat at ating basahin ang ating teksto sa umagang ito. Genesis 16. Kung kayo po may mga Bible, pakibuksan po. Ayan. Okay. Babasahin ko po, sumunod na lang po kayo sa pamagitan ng inyong mga mata. Genesis 16. Kung kayo din may mga apps sa inyong mga phones, okay lang po yan. Pakibuksan po para makapag-highlight din kayo mamaya habang nagbabasa tayo. Tayo ay magbasa. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, dahil hindi pinahihintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abram sa Kanaan ng 10 taon. At nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Verse 5. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw ang dapat sumuway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Verse 6. Sumagot si Abram, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya.
Simula noon, hindi na naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Verse 7, nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabilang. 11. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kaya't ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Verse 13, tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya dahil sinabi niya, tunay pang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito. 14, iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Beer Lahai-Roi. 15, bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang na si Abram nang ipinganak si Ishmael. Tayo manalangin saglit. Aming dakilang Diyos, ikaw nga po ay mangusap sa bawat isa sa amin. Panginoon, ako po ay dumadalangin na huwag niyo kong hayaang makalimutan ko ang mga detalye na itinuro niyo sa akin habang ako'y nagmumuni-muni sa bahagi ng kasulatang ito. Gayon din, Panginoon, sa bawat isa sa amin, nawa kami bigyan niyo ng pag-aabang sa inyong pangungusap. Tulungan niyo kami, O Diyos, na magpakumbaba sa inyong harapan, sa inyong mga salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mga kaupo na. Napansin ko may mga tao po sa labas. Pwede po bang pumasok sa loob? At sayang naman ang ganda. Sige po. At may upuan pa di sa unahan. Ang title po ng ating sermon sa umagang ito ay Kita Niya Tayo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo. Kita niya tayo. Ayan. Hindi kita na tayo, ha? Kita niya tayo. Ayan. Mamaya mag-aya kayo no? Kita niya tayo. Englishin nga natin, no? God is watching you. Parang nakakatakot naman minsan, ano? Sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwa naman, God is watching you, kapatid. Ayan. Maaring ito ay minsan parang nakakilabot, no, na marinig. Pero sa mga tapat sa Panginoon, ito ay malaking blessing. No? That God is always watching over us. No? Ito ay galing sa Genesis 16. Reviewin muna natin ang kwentong ito. Yamang kakagaling ko lamang sa Sunday school kanina. No? Sinong na praise the Lord sa ating mga volunteers sa Sunday school? Ano? Napakaganda ng arts and craft. May paubas. Hindi nga lang tunay. Sa susunod naman, paki-sponsoran. No? Pero nagbihin natin ang kwentong ito. Ito ay kwento ng, sabi dito lang muna daw ako bawal daw pumunta doon para sa camera. No? Hindi. Ang kwentong ito ay kwento ng Panginoon sa kanyang pagkatawag kina Abraham at Sarai. Abram pa lang ang pangalan dito. Abram at Sarai. Sa Genesis chapter 12, sinabi doon na tinawag ng Diyos si Abram. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Genesis chapter 12, I will bless you, Abram. Come to this land. Punta ka dito sa dakong ito at pagpapalain kita. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. And whoever bless you will be a blessing. Will be blessed. And whoever curse you will be cursed. Sabi niya ganon.
So itong tinatawag ng mga theologian na Abrahamic Covenant. No? Ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham na pumunta ka sa dakong ito ng Kanaan at ikaw ay aking pagpapalain. At pagpapalain kong iyong salinlahi. No? Ano ginawa ni Abraham? Sumama naman sa Panginoon. Sila ay dumako sa bandang Kanaan. Sila ay galing Ur. No? Pwedeng sabihin natin na galing galing Kabanatuan. na mas malayo pa ho. No, napakalayo. Ito ay nasa may bandang dulo pa ng ilog ng Tigris, no? Euphrates, magkaganyan niya, no? Pero basically, pumunta sila sa may gilid ng Mediterranean Sea, no? Yun nga yung tinatawag na modern Israel ngayon, no? Ngayon, pagpunta nila, merong side story doon na nagkaroon ng famine. Pumunta si Abram at si Sarai sa Egypt. Nagkunwari si Abram na kapatid lamang. Nagustuhan ng Paraon si Sarai. Hanggang pinasahan ng Panginoon si Paraon na discover niya, asawa naman pala ni Abram si Sarai. Kaya ang ginawa ng Panginoon, umalis kayo, anong ginawa niyo sa amin? Ginulo niyo kami. No? Pinaalis tuloy ng Paraon si Abram kasama ang maraming ari-arian. No? So pagbalik nila, Genesis 13 and 14. Ito ay kasama kasi ni Abram si Lot, yung kanyang pamangkin, no? So naghatian na sila kung saan sila titira, no? Si Abram nanirahan sa Hebron, no? Si Lot doon sa may malapit sa Sodom, no? Ngayon, dumating yung time din, may side story na naman na iniligtas ni Abram si Lot mula sa mga mananakop, no? From then on, naging prominente itong si Abram sa lugar na iyon. Genesis chapter 15. Doon mababasa niyo, pag ginanyo yung mga pahina ng Bible nyo, na nakipagkasundo ang Diyos kay Abram. At ibang klase ang kasundoang ito. Nagpakuha ang Diyos ng mga hayop at hinati sa gitna. Pagkatapos ay doon ay lumakad si Abram sa gitna ng mga hayop na iyon. Nakipagkasundo ang Diyos kay Abram. Nasabi ng Diyos, hindi itong si Eliezer na iyong alipin ang magmamana ng iyong mga ari-arian dahil yumaman na nga si Abram eh. Darating ang panahon na ikaw ay bibigyan ko ng anak. No? Pararamihin ko ang iyong mga salinlahi ng kasing rami ng bituin, sabi niya kay Abram, no? Pero darating din ang panahon, sa chapter na ito, hinula na ng Panginoon, sinabi na kay Abram, na darating ang panahon for 400 years, maaalipin ang iyong salinlahi. Ayan. Kaya naman, ang sumunod na kwento ay ito na. Namamatay pala ito. Ayan. Chapter 16. Mukhang side story na naman ito, pero napakatindi ng side story na ito, no? Ito ay tungkol sa 10 taon na ang nakakalipas. Noong lumipat sina Abram, nang siya ay tumagon sa pagkatawag ng Diyos, hindi pa rin nagkakaanak si Sarai, no? Pag binasa niyo ang chapter 16, kung kayo nakinig kanina, ang storyang ito ay nagsimula sa mungkahi ni Sarai. Dahil hindi ako magkaanak, honey, no? Sabi niya kay Abram, hindi ako pahintulutan ng Diyos magkaanak. Magkaanak ka na lang kaya kay Hagar para magka-happy family na tayo. Pumayag naman si Abram, no? Pamapansin niya sa storya, walang mga sinasabi si Abram, no? Pumapayag-payag lang, walang say. No? Nakita niya sa story, walang say si Abram diyan. Pumayag. At ilang verses pa lamang, nagkaanak na, nabuntis si Hagar. Ano nangyari nung nabuntis si Hagar? Nagkaroon ng conflict itong dalawang babae, si Hagar at saka si Sarai. No? Ang sabi sa Tagalog, hinahamak ni Hagar ang kanyang amo na si Sarai. Ngayon, nagsumbong naman itong si Sarai. No? Nag-awayan, no? Di inalipusta naman ni Sarai, si Hagar, hanggang lumayas naman itong si Hagar. Doon ay nakatagpo ni Hagar ang anghel ng Panginoon. At inassure siya na ibibless niya ang kanyang
dinadala. Napapangalanan niyang Ishmael someday. At sa latter part ng story, nangyari nga, no? Nanganak si Hagar at pinangalanan ni Abram ang anak na ito na Ishmael. Kahit ma-damage ito, hindi naman akin. Yan, Ishmael, no? Ngayon, ang storyang ito ay maaring matignan natin in the lenses of frustration, no? Parang talagang gano'n naman talaga yung buong story eh. It started with frustration. No, pagkainip pa. No? And also, it could be a story of disappointment para sa atin. Or a story about unfaithfulness. And this is all true. These are all truths sa storyang ito. We see frustration, di siya magkaanak, disappointment, buntis ako, tapos hindi pa rin pala ako okay, no? And unfaithfulness. Pero this morning, I want to share with you the God side of this story. Doon tayo mag-focus, no? Kahit sa mga nararanasan natin sa mga panahong ito, no? We may see frustration sa mga nangyayari sa ating lipunan, disappointment and unfaithfulness, no? Pero let's see the God side of this of these things. No, pakibasa ng lahat ng pogi. 1, 2, 3, go. God's promise are fulfilled in His time by His power and through His ways. Poging-pogi naman talaga sa ulitin nga ng magaganda. 1, 2, 3, go. Ayan. Ito ang God's side ng story na ito. No? That God's promises are fulfilled in His time, by His power, and through His ways. No? Sa Tagalog, ang mga pangako ng Diyos ay natutupad sa Kaniyang panahon, sa Kaniyang kapangyarihan, at sa Kaniyang kaparaanan. Isa-isahin natin ito. God's promises are fulfilled in His time. And we can always see throughout the Bible that God's timing is always perfect and purposeful. Walang naaaksidente. Walang hindi sinasadya ang Diyos na ialaw na mangyari. Amen? Yun tayo. Pasok na kayo dito. Kanina pa pinapapasok yun. Walang aksidente sa Diyos. Alam niyo po, ang aming church sa San Luis, ganun ang aming testimony. Dahil yung mga taga CCBC West Avenue, nagda-drive na galing fellowship, men's fellowship. Mahilig tong mga to mag-swim together, no, mga tatay. Ngayon, pauwi na sila, nasabitan nila yung motor nung isang taga-barangay namin. Di nabalian ng buto, ganyan. Di dinala nila sa ospital. Pagkatapos, for some weeks, talagang binibisita ulit nila kasi na-hospital. Talaga inanayan nila hanggang makarecover ulit. And doon nagsimula ang CCBC San Luis, ang ministry, doon sa aming bayan, sa aming barangay. Doon din nagsimula na ako ay makakilala sa Panginoon. At every January, ganoon nang pag binabasa ang testimony, ang history ng church, ganoon ang aming statement. Walang aksidente sa Diyos. Dahil kaya tayo naririto, mga kapatid, ay dahil niloob iyon ng Panginoon. So in His time, we can always see that God's timing is perfect and purposeful. Isa pa, He's fulfilling His promises by His power. Sa kapangyarihan niya. Pointing whatever He's doing to Himself. No? Sa pag-uusapan natin ngayong umaga, outline pa lang pa. Sa pag-uusapan natin ngayong umaga, makikita natin na kapag kumikilos ang Diyos, ang gawa niya ay hindi maaring hindi maaring mag-raise ng tao, but it's always pointing to Himself. For His glory, not for the praise of men.
Tignan natin, no, pag marami kasi, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, makinig kayong maayos. No, as you reflect on this, as you reflect and listen to these truths, reflect on what's happening around us. And even to our church. Is it something that points to God? Or humbles people, or something that elevates someone else? And God is fulfilling His promises through His ways. Sa paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos is always sanctifying. Napakalalim naman ito, Pastor. Anong sanctifying? No, lagi itong nagdadako sa atin sa kabanalan. Sa pagkatulad kay Kristo. No, hindi pwedeng ang pamaraan ng Diyos, lalo ka nalayo sa Kanya. No, certainly, that is not God's way. No? And also, even it is sanctifying, it is still satisfying. Kapag paraan ng Diyos, may kagalakan. Hindi yung parang pilit lang. No. You will always see that there is always delight in following God's ways. Isa-isahin natin ito sa kwento natin. Number 1, God's promises are fulfilled in His time. Genesis 16, verse 3 sabi, so after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. 10 years. 10 years since God has promised to Abram that he will be a great nation. Sino bang hindi may inip doon? Iniwan na nga namin yung mga kamag-anak namin sa Ur para mayakap ang pangako mo that when we move to Canaan, we will be a great nation, God. After 10 years, wala pa rin nangyayari. Tapos 10 years pa yung gap namin ni Abram. Nung Genesis 12, 75 years old si Abram. Nung Genesis 16, 86 na siya nung nanganak si Hagar. No? Tapos, pag binisita niya yung Genesis 21, ganyan, papakita din yung age ni paano ito? Sarai, 90 na. 100 na si Abram. Hindi ko natatanong yung mga gap nyo, no? Pero ang blessing dito, nakita natin may mga 10 years talagang gap doon sa relationship. Hindi, ang punto ko, 10 years na ang worry ni Sarai, 75 na ako. Paano pa ako magkakaanak? Kaya ang statement niya, sabi niya, hindi siya pinapahintulutan ng Diyos. Sabi niya ganon, sabi niya, Abram, paano ba to? Hindi ako may apahintulutan ng Diyos magkaanak. Pero in God's timing, in Genesis chapter 21, after 13 years ng Genesis chapter 16, 23 years na. After the events of Genesis 16, Sarai became pregnant with Isaac. And God is true to His promises. Pakibasa ng lahat itong ang mga tanong na ito. 1, 2, 3, go. Maybe we are answering these questions with yes, no. Yun po, ganito nga po ang nararanasan ko ngayon. Pero, itong encouragement sa atin ng Diyos, no? That in His time, which is perfect and purposeful, He is still good and able. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo, yung mga awit natin, parang ang Diyos talaga ang nag-line up No? Praise the Lord. No. Sabi dito, we may feel frustrated with God's timetable, but we must never forget that He is always good and able.
10 years, another 10 years, 13 years. Ako po, mga kapatid, bata ko pa sa ministry. Pero, mga ilang years pa lang ako sa ministry, umiiyak na ako sa Panginoon. Dahil parang feeling ko walang nangyayari. Parang feeling ko, ang dami kong effort pero hindi na-reciprocate. Wow! Parang iba to. No, pero ministry to, hindi to love life. No. Pero, when I learned about this truth, na to trust God's timing, to trust God's timetable, timeline, na He is at work even though hindi ko pa nakikita kung yung mga expectations ko. Doon, relax na lang ako pa sa ministry. No, I'm just giving my best, doing what I can do, and leave God the result. Kasi hindi naman ako ang nagbabago sa mga tao. Di ba? Mga ganun yung mga natin. No? But God is at work. No? In the season of waiting, the most important question is, are you waiting on Him? Siya ba ang hinihintay mo? No. Ang Diyos ba ang ating dinedesire sa season ng paghihintay? So God's promises are fulfilled in His time and by His power. No. Itong puntong ito ay nagpapakita, magkarugto nga yan, no? Sa timing ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Panginoon, no? Sa panahon ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil katulad ng kwento natin, kapag inilagay mo yan sa kakayanan ng tao, ay usually nagkakagulo lang, no? Na-imagine naman yung bansa natin, ano? Sino bang ating pinagtitiwalaan na makakatulong sa ating bansa? Tayo ba'y umaasa sa kapangyarihan ng Diyos o sa kakayahan ng tao? No? Dito, sa kwento, sabi sa verse 3, He slept with Hagar, Abram, and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Itong nangyari anong plano sa kwento? Ang plano ni Sarah is to build a family. Na-realize ko, nasa gitna na tayo, patapos na. To build a family. Pero anong naging process nila? Yung ancient surrogacy through Hagar. During that time, in ancient Near East, noong mga panahon ni Hagar, ni Sarai at Abram, nangyayari talaga yung ginawa ni Sarai. Kasi they consider nga their slaves as properties. No? At kung sino yung maging anak ng slave nila, sa kanila yung anak ni Sarai supposedly. No? Pero sa story nakita natin, nung nagkaanak si Hagar, nakita niya yung value niya tuloy doon sa kwento. Na hindi lang siya slave. Kasi si Sarai, tanda-tanda na hindi pa magkaanak. No? Ngayon, anong nangyari? Ang naging produkto is tension between Sarai and Hagar. No? Yung ginawa ni na Sarai, would that point to God, for God's glory? Na binigay niya si Hagar kay Abram? Does it humble the characters in the story? No, right? Nayamabang pa nga. Dahil yun ay kakayanan, pamamaraan ng tao at hindi sa kapangyarihan ng Diyos. We are not devaluing Sarai's frustration in this story. No, hindi natin sinasabi na walang bigat at halaga yung kanyang struggle during that time. Pero meron kasing factor na it's just like the story of Adam and Eve in the garden.
Sabi ng mga theologian, this story is actually a mirror of what happened in Genesis chapter 3. No? Na si Eve, pala desisyon dun sa storya, no? Si Eve din yung may mungkahi, she just put the matters in her hands. And then si Adam was playing, parang wala siyang responsibilidad sa mga naganap, di ba? Ganon din si Abram, payag lang ng payag. Sabi nga ni Sarai, kasalanan mo ito. Dahil pag maari mo dahil binigay ko sa si Hagar ngayon, hinahamak niya ako. Ano sabi ni Abram? Ikaw bahala. Ano mo yan alipin mo yan What kind of answer is that? No, parang throughout the story, hindi siya nagpapakita ng ownership sa mga nangyayari. No? And just like in Genesis 3, anong sabi ng Panginoon ang Diyos kina Adam and Eve? Nasaan kayo? No? Ang tanong niya rin kay Hagar nung siya ay umalis, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? So, sa point na ito, makikita natin that if we are not solid to trust in God's power, to intervene in our situations, surely it will not also point us to God's glory sa mga nangyayari, and it will not teach us to humble ourselves before God. Hindi ito magtuturo sa atin ng pagpapakumbaba. Why does my best sometimes feel like it's not enough? Does God truly care about my dreams and desires? Does God see my pain and struggles? But in whatever situation we are in, yung reminder, no? Nandyan ang pangako ng Diyos, but we have to trust that He will fulfill this by His power. For His glory and for us to know Him more. Minsan, naiiwan na yung iba dun sa number 1. Sabi sa number 1, things in life don't make sense. No? Yun na lang ang pinaniniwalaan ng marami. No? When they are in situations na hindi nila maunawaan. Siguro, ganun talaga. Ano? Talagang hindi talaga kumaunawaan. Mysterious talaga ang buhay. No? But yung number 2 would encourage us that everything makes sense to God. Is my disappointment drawing me closer to God or pushing me to seek my own recognition? There was a time during my seminary days. Nasa kalagitnaan na ako ng seminaryo. Tapos, umiiyak ako sa Panginoon up to the point na pumunta ako dun sa counselor namin sa school para i-share yung burden na yon. Tapos, effective naman yung counselor. Binigyan niya ako ng book, no, yung Disappointment with God by Philip Yancey. No? Kasi ang hinanaing ko noon, nung time na yon, parang, Lord, bakit parang sumunod naman ako sa tawag mo? Pero bakit parang hindi mo inaalagaan yung family ko? That was my struggle. Kahit before pa ako pumasok ng seminary, before I recognized and accepted God's calling to the ministry. Kasi panganay po ako. Tapos hindi naman talaga, medyo mahirap talaga ang buhay sa probinsya. No? And I would say, Lord, paano yun? Kung sumunod ako sa'yo, hindi ko maahon sa hirap ang aking pamilya. Ganon talaga yung mindset ng mga pagpapalaki sa amin nung bata pa kami, no? That someday, tutulungan mo kami, even pagpagawa nga ng tulay doon sa daan namin. Ganon talaga yung upbringing. Pero, when I answered to God's call, when I responded to God's call,
yun talaga yung sabi ko, Lord, edi sa bagay na to, ikaw nang bahala. Not because sinasabi ko na hindi mo ako kaya pang gamitin to help my family. But because I know na hindi rin itong expectation ng mga magulang ko. Pero nasa gitna na nga ako ng seminary training ko, hindi ko pa rin nakikita na parang God is doing something. And then when I read that book, Disappointment with God by Philip Yancey, there I realized na, oo nga, it's not all about me. And this is not centered even to my family. God's plan is bigger than this. Nahambol ako ng Panginoon nung mga season na iyon. Kasi feeling ko, karapat-dapat na akong paboran ng Diyos sa lahat ng mga bagay kasi tumugon ako sa Kaniyang pagkatawag. But no, it's not. Because yung plano niya is not centered to me. It's all about God and His glory. Pero hindi kasi sinasabi ng mga kapatid na hindi tayo papaboran ng Diyos. Ang sinasabi ko dito sa puntong ito, na kung ang ating pagsunod sa Panginoon ay nakatuon lamang sa pabor ng Diyos para sa atin, there must be something wrong. There must be something na kailangan nating i-deal with God. Kasi makikita nga natin yung mga bagay-bagay na nangyayari out of our effort, not out of God's mercy and power upon us. Lastly, last na, nagigising na kayo Panghuli, God's promises are fulfilled through His ways. No? Sa Kanyang panahon, sa Kanyang kapangyarihan, at sa Kanyang kaparaanan na nagdadako sa atin sa pamumuhay ng may kabanalan at puspos ng kagalakan. Sanctifying and yet satisfying. Sa Genesis 16:15, sabi niya, so Hagar bore a son, and so Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ishmael to the son she had born. Sa kwento naman nakita nyo, sa kwento ni Hagar, no, she encountered God instead of escape, no? Sabi nga, nag-reflect kami dito, sabi na, pumunta si Hagar sa Shur, kahit di siya sure. No. No. Kaya haggard na siya. In moments na gusto na lang nating tumakas sa mga nangyayari sa ating buhay, that is the exact moment then that we can encounter God. And in moments na ma-encounter natin sa Lord, makita nyo, instead na complaints yung express natin sa Panginoon, dapat nagkaroon tayo ng conviction na, oo nga, kailangan ko lang sumunod sa Diyos. Because His plans is always perfect, no? Instead na maging prideful ka pa. Balikan natin kwento ni Hagar, na-encounter niya ang anghel ng Panginoon. Nasabi ng anghel ng Panginoon, saan ka galing at saan ka pupunta? Marami tayong mga ganyang pagkakataon sa buhay, no? Na parang we are at loss, no? Hindi natin alam kung saan tayo galing at saan tayo pupunta. Pero sa encounter ni Hagar, pinabalik siya. Sabi, balik ka dun sa amo mo, magpakumbaba ka. Pero inassure siya ng promise ng Lord na magkakaanak ka ng lalaki, pangalan mo Ishmael, no? Sa pagkabasa ko sa mga scholars, nag-aral talaga ng... Sabi ng mga scholars, we should not interpret this passage na parang bad sa paningin ni Hagar. Kasi sa Tagalog, di ba, sabi,
magiging kalaban niya yung mga kapatid niya, ganyan, kalaban niya ang lahat, no? Pero sabi niya dun sa original language, yung blessing na yon na binigay kay Hagar was just telling to Hagar na, Hagar, go back to Sarai, no? Because I'm promising you that your son will be a free person. Hindi siya magiging slave, no? He will be liberated, no? Maaring balikan yung sumunod na mangyari, no? Medyo mahirap din ang pinagdaanan ng mag-inang ito. Sa Genesis chapter 21, pinaalis kasi sila na parang halos mawala na rin siya ng pag-asa. But God has assured Hagar again of His promise. And later, makikita niyo, sabihin na yung genealogy ng mga descendants ni Ishmael, no? Na pinarami talaga sila ng Panginoon, no? Pero ang punto lang dito ay talagang umasa tayo na yung pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako is not against His character, not against His your previous encounter with Him. Hindi siya pabago-bago. But it's always consistent. And it's always leading to sanctification, no? Hindi man natin natawag itong sanctification during Hagar's time, pero definitely nabago si Hagar nung encounter niya kay God by going back to Sarai and humbling herself. Diba? Pakumbaba siya na bumalik kay Hagar. And definitely, I believe that Abram also realized what happened. That's why he named the son Ishmael. He believed Hagar's story that she encountered God and that they have to name the boy Ishmael. No? Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ang pamamaraan ng Diyos, we could always see this like conflicting ang tawag dito, concepts, pero dito talaga gumagawa ang Diyos, no? Happiness and holiness, comfort and character, satisfaction and sanctification, satisfaction and sanctification. Meron kasing sabi, di ba? God is more concerned with your holiness than your happiness. No? Pero it's unfair to say it that way because God is also cares about your delight, your joy in Him. No? So sa pamamaraan ng Diyos, sa mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay, it always points to this, no? Na hindi lang pwedeng yung kabilang side lang, na happy lang ako, pero unholy ako. Hindi pwedeng comfortable ako, pero hindi maayos yung character ko sa Panginoon. Hindi pwedeng feeling satisfied sa Panginoon, pero hindi naman sanctified, hindi naman pinapabanal ng Diyos. In Genesis 13, yun nga, she gave this name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, I've now seen the one who sees me. Nothing is irrelevant. Everything is perfectly in place to accomplish God's purpose. Kasi nga, God's promises are fulfilled in His time, by His power, through His ways. At lahat ng detalye ay nakikita ng Diyos. Basahin natin itong mga linyang ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Nakikita ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Nakikita niya kung paanong sinusubukan mong unawain. Nakikita niya ang ating mga laban, both observable and not. Nakikita ng Diyos ang motive ng ating bawat pagpili. Nakikita niya ang pag-asa natin sa sarili nating lakas.
Nakikita na niya ang mga kabayaran ng ating pagsuway. Pero, ang dapat na ito lang yung isang panawagan ko sa umagang ito sa atin, that for us to have a consistent awareness of God's presence. Kasi pag tinignan mo, oh nga no, that's exactly what happened in Genesis chapter 3. Nawala sila sa yung awareness nila, yung kamalayan nila na nakikita pala lahat ito ng Diyos. Na hindi pala ito ang kaparaanan ng Diyos. Kita niya tayo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi mo. Kita niya tayo. Pero ito ang blessing natin sa Panginoong Kristo. When God looks at us, He sees the righteousness of Christ. Kita niya tayo, lahat, no? Lahat, walang naitatago, no? Maaring naitago natin sa iba, no? Pero sa mata ng Diyos, lahat ay lantad. Pero sa mga nananampalataya kay Kristo bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas, nakikita tayo ng Diyos, sabalit nakikita niya rin ang ating katuwiran kay Kristo. Hindi sa bulag-bulagan ang Diyos sa mga kamalian natin. Certainly, alam natin ang nangyari. Every sin has its consequence, no? In this story, yung consequence is generational pa, no? Pero every time na God look at us, it's not for judgment and condemnation, but for acceptance and love. Tayo tayong lahat at basahin natin ang passage na ito ng sabay-sabay as we embrace this truth, no? 1, 2, 3, go! Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo manalangin. O Diyos, itinuring niyo nga pong matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya sa iyo. Subalit may mga pagkakataong katulad ng aming pinag-aralan sa umagang ito. Kahit na alam namin, isinuko namin ang aming mga buhay sa inyo at nagtiwalang ikaw ang aming tagapagligtas, ay mga pagkakataong kami ay mahina at nawawala ang aming kamalayan na ang lahat ng bagay pala ay lantad sa inyo at isinusulit namin sa inyo. Sa mga pagkakataong iyon, O Diyos, nawa ay tulungan niyo kaming manghawakan sa inyong mga pangako na inyong tinutupad sa inyong panahon sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at kaparaanan. Maging sa aming mga pinagdadaanan ngayon, maging ng aming bansa, ng buong mundo, anumang cares ang meron kami ngayon, O Diyos, aming kilalanin na sa lahat ng ito, ang sentro ay ikaw. Ang sentro ay kung paano makikita namin ang inyong kaluwalhatian ay mahahayag sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon. Kaya dalangin namin, O Diyos, ingatan niyo po yun sa aming mga puso. Nang sa gayon makihati kami sa kagalakan na ang lahat ng bagay ay hawak ng inyong mga kamay. At wala nang mas matamis pang mararanasan kami sa buhay na ito, kundi ang makibahagi sa kaluwalhatian ni Kristo. Kaya salamat, O Diyos, sa inyong gagawin, maging sa iglesyang ito, sa kapatirang ito,
At sa iba, maging sa batasan, iba pang mga iglesia na babahagi ng kapatirang ito, ito ay aming maranasan ang sama-samang pagtitiwala sa inyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sa inyong gagawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Pastor, sa pangalaman sa akin. Sobrang relatable kung masalita ng Diyos. Bilang pagkakatulad, tayo po ay tuloy na. Tawitin natin ang awit ito bilang response sa mensahe ng Panginoon. Free is the story for me.
sa pagpapatuloy, ating bigyan na ating mga at pinanaw sa Senyor at sa bigyan para kunin natin kahit sa magsasabi tayo na gawin natin ang ating rosary. Para sa last dance, tinatawag si Joel. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayo ilang mga announcements para po maalala natin ang ating schedule this coming week. Sa darating po na Wednesday, patuloy po ang ating prayer meeting. Pero hindi po natin ito gagawin in person. Hindi po tayo ay mayroong online prayer meetings sa Zoom at March 19, Wednesday at 7 o'clock p.m. At ang ating facilitator po ay sa Tita Norma Lai. So, antayin na lang po natin ang announcement sa Zoom link, pero online po tayo makikita ang this week. Sa darating po na Sunday, next week, March 23, 9:30 a.m. pa rin po ang ating worship service at ang ating worship leader ay si Mika Kabate. At ang picture po natin ay si Kuya Kenny Caballero. Ang kanyang verse ay nasa mga Hukong 14:1-3, 16:1-24, Pakundi paglaro sa gusto ang kanyang topic. So, kita-kita po tayo at 9:30 next week. Sa linggo naman po pagkatapos, March 30, 9:30 pa rin ang ating worship service. Pero po, ito po ay magiging joint worship service sa mga kalabagasan at magkakaroon po tayo ng special congregation meeting pagkatapos po. So, antayin na lang po natin ang mga kalabag na anunsyo na magdala sa mga kasama. Para po sa mga youth, this coming week, and March 23, Sunday, pagkatapos po ng ating palambahan dito sa Lord Department, ay pupunta po tayo ng batasan para sa ating youth hangout at 1 o'clock p.m. At ang ating pag-uusapan po ay ang dependence on the Holy Spirit. So sa lahat po ng youth na gusto sumama sa ating hangout, ay lumapit na po kay Ate Jolina para po makapag-coordinate tayo ng transportation papunta at pauwi ng ating batasan. Patuloy pa rin po ang ating ginagawang piso kada araw para sa ating mga pastors wellness fund sa APO. At ang ating algansya po ay nasa likuran ng ating worship hall. So patuloy lang po natin ang So darating naman po na May 3, 2025, which is Saturday, from 8 o'clock a.m. to 6 o'clock p.m. sa Maritina Sports Center ay gaganapin po ang ating APO Community Day and Sports Fest. So magkakaroon po ng iba't ibang mga gawain at ang mga sports na pwede natin salihan ay ang basketball, volleyball, badminton, table tennis, travel, and the Bible quiz. So kung tayo po ay interesado, alam mo kung dito, lumapit na po tayo kay Kuya MJ Kaya para po ay makapag-coordinate sa mabuo ng mga teams para sa mga lalo nito. Meron po tayo celebrate ang birthday this week. So darating po March 20 po ay birthday mo ay Kuya Kuya.
Kaya huwag na naman po sa akin. Salamat ulit, Pastor Carter, sa pagmamahal ng Messiah ko sa inyong mga suki ka na namin at di mataas ang prayers na ito kasama ka namin. Tumayo po tayo lahat. Tagamin natin yung mas wala sa salita ko ng Diyos. Samahan niyo po ako sa maiging na napadalanan. Ama, maraming po salamat. Salamat kung paano mo ginamit si Pastor Tari para ihatid yung mensahe ko sa amin. Salamat sa biyaya at kaaliwan na nagagaling mula sa iyong salita. Salamat kung paano mo patuloy na ginagamit yung kanyang buhay para pagkalaan kami. Tinataas namin siya sa iyo patuloy, lalo na yung mga ministeryo na pinagkakumata mo sa kanya. Patuloy mo siyang samahan. Naguyod sa ginagawa niya at ginagawa na pag-ilikod sa CCBC sa San Luis. Parin po sa malaking ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya sa PCBC kasama ng buong linggo. Salamat po sa paalala ngayong umaga na nakikita mo at napapakinggan mo kami. Kahit sa gitna ng aming frustration, disappointments, lalo na kapag hindi namin nakikita ng maliwanag ano ba yung plano mo sa aming sitwasyon at kalagayan. Salamat dahil binigyan mo ng bigin na pwede kami patuloy na magtiwala sa iyo dahil tumutupad ka sa iyong pangako, sa iyong panahon, sa iyong paraan, at sa iyong kapangyarihan. Kung nalihis kami, Panginoon, sa pagtitiwala namin, ibalik mo kami at ibigay mo sa amin yung biyaya para magpatuloy na lumakad tayo sa iyong pangako at lumitan mo para sa amin. Pinupuri ka po namin at pinapasalamat at pinabalik namin sa kalwalhan nila. Ipinapanalangin ko na sa katakilaan ng kapangyarihan niya ay palakisin niya ang espiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan niyo at ang iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa Iglesia na namin Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo para sa pagbulihan. Bago tayo nag-iwalay, ating umitan ng ating Panginoon.